Paano ang next step nito? Paano yung mga susunod na araw nito? Ano bang mga implementations nito? Good afternoon. Thank you for having me here. I'm so happy na with this development. Talagang masayang-masaya ako because this is not only for Philippine sports but for the entire nation as well. Way back noong 2016, si Coach Yeng got in touch with me. Pinag-aralan namin itong kaso na to, that was April. So, when I studied this case, sabi ko kay Coach, we are standing on solid legal grounds. Pero dahil sa mga kalaban natin, mission impossible ito. Dahil sabi ko, mahirap talunin itong mga kalaban natin. Pero the way I look at it, talagang malakas talaga siya. So, tinanong ko siya, dahil congressman siya at that time, siya lang mag-isa ang petitioner. Sabi ko, paano tayo makakakuha ng suporta kung ikaw lang mag-isa saka ako mag-isa? So, sabi ko, sige, suntok sa buwan, pero let's file. And then, itong case na to, talagang nilabanan ito ng PAGCOR at ang PCSO. So, hindi ito binigay sa atin ng libre. That's why it took more than 8 years. And up to the last minute, ang Supreme Court is asking us, baka merong supervening event because I think baka, nahihirapan din silang desisyonan. So, ang PAGCOR, ang PCSO, at ako, sabi, wala namang supervening event, so it has to be resolved. So, yun nga, yung 22, ang mga lunchtime ng Coach Yeng, so dumating sa office ko yung mismong tao ng Supreme Court to deliver this decision. So I sent it kay Coach Yeng. After that, lumabas na yung press statement ng Supreme Court about this case. So nagulat din ako because ang sinabihan ko lang muna is si Coach Yeng. And then there are other people from the House of Representatives na trying to get in touch with me. Dahil pinadala ko rin yung dispositive portion and they're also very happy. Now, yung question is, what comes after this? Well, I'm happy dahil itong decision na to is unanimous and it was decided en banc. Yung en banc nito is not even, wala pang naging hibit, it's the 15-month Supreme Court na nagdesisyon. So, under the rules kasi, meron pa silang 15 days to file a motion for reconsideration. Wala na itong appeal, it's a motion for reconsideration. So, I'm not sure kung magpa-file sila, but again, that is the only thing. Now, kung ang tatanungin natin is, paano ba natin ito ma-implement? Anong mangyayari? Well, this is a decision of the Supreme Court. The government always sinasabi we have to adhere sa rule of law. So, nag-decide ng Supreme Court, kailangan sumunod sila. Kung hindi sila susunod, well, ang pwede natin ipaside natin ng contempt ang PAGCOR and PCSO because there's a final decision. We don't want this decision to become a paper judgment or moral victory. Ang kailangan natin dito, yung pondo pumasok talaga sa PSC. And in fact, when I filed the petition, I'm sure yung mga sports writer nandito, I even attached to the petition yung mga news item saying the sad state of Philippine sports because at that time, 2016, wala pa tayong gold medal niyan. And then the small nations are already getting gold medals sa Olympic. Tayo naman is more than 100 million people. Parang ang sama nung state ng sports natin. And at that time, ang dami ring mga athletes na nagreklamo, walang pondo. So si Coach Yeng was saying, bakit mawala ng pondo? Billion-billion ito. So, fan din ako ni Coach Yeng. Kaya so sinabi niya, tulungan mo ako. Sabi ko, tutulungan talaga kita. Although hindi ko na-expect na aabot ng more than 8 years. Si attorney tumulong sa atin pro bono to dito naningil, no? Siya pa nagpapakain sa akin pag nag-meeting kami, ako pa nagpapakain, siya pa nagpapakain. So
So sakripisyo talaga to. Sakripisyo na, yun nga sabi ni attorney, ayaw natin na parang moral victory lang to. At sinasabi naman niya, legally and morally, we were standing on solid ground. At nagpapasalamat kami dahil I'm sure may pressure din yan, no, sa Supreme Court, pero ginawa nila yung tama at ano rin, 15 sila na sumang-ayon. So kahit na mag-appeal sila, siguro malabo nang makalusot yan. So, Coach Attorney, meron na bang effort na makipag-usap kayo sa legal team also ng PSC as to the implementation or siguro formal letter? Alam mo from yung burden o yung bulk of the work siguro nandyan na no? Actually, nakita ko nga dun sa decision, in-admonish pa yung yung PSC na bakit kinailangan may ibang tao na makipaglaban sa pondo nyo. No? So, naintindihan ko rin yung awkwardness ng ng situation ng PSC. Kasi ang nag-a-appoint sa inyo yung presidente. Oo, nag-a-appoint sa inyo yung presidente, tapos kukunan mo ngayon ng pondo yung nag-a-appoint sa inyo. So, it's really awkward. Kaya walang talagang maglakas loob. Hindi nila maipaglaban yung sarili nilang pondo. So yung burden na yun napunta sa atin. Kaya siguro sinuwerte lang tayo. Sabi nga ni Attorney, suntok sabon, tumama. Diba? So swerte tayo. Milagro to, actually. Milagro to. Sa tindi ng mga kalaban natin. Actually, kaya naman po lumakas loob ng PCSO tsaka Pangcor at that time. There was a president na pinakalaman yung pondo. Totoo. Yung may presidente, previous president, pinakilaman yung pondo, instead na bigay ng buo, kinuha yung parts. So, natutunan na ng presidential... Ang problema, hindi na sinuli. No? Hindi na. Kasi pinakilaman na tuloy-tuloy na, pinakilaman na ng mga sumunod na... Anyway. Yun na nga po, yung implementation, execution ng batas na yan. Attorney, yung power ng Supreme Court, power ng Executive Office of the President, may nangyari na ba in the past na, kasi ang hinahabol natin, imagine, 1990s and 2000, baka billion pesos yun. Paano kung wala ng pera? Paano may babalik? Di ba, retro sa ating Philippine sports yun. Meron po bang pangyayari na, kumbaga, may kasunduan din, na portion na lang siguro, baka pwedeng patawad naman, sa namin hahalilapin na ganong kalaking halaga, at pwede rin siguro masite na, dati naman yung 2.5% ibinigay sa executive, di ba, sa Office of the President. Pag humingi naman kayo PSC, hingi pera, bibigay naman ng Office of the President, di ba, dahil parang ganon na naging usapan since 1990s. Yes, Attorney. Well, ang unang natin dapat gawin talaga, bantayan itong decision na to. Because insofar as we are concerned, tama yung sinabi ni Coach Yang kanina, nagawa na natin yung pinakamahirap na parte. So ang kailangan natin ngayon is bantayan na masunod itong decision. Sa parte namin ni Coach Yang, pinag-uusapan namin, sabi ko kapag hindi pa rin talaga sumunod yan, well, nasa atin yung 15 members ng Supreme Court. And I think maganda yung decision may kwento ko lang, yung unang dinipensahan ng Pangcor dyan, saka ng PCSO, kinwestiyon niya yung legal standing ni Coach Yang. Sabi niya, bakit ka, Parang sino ba yan? Bakit siya? So, I have to impress upon the Supreme Court na si Coach Yang is a taxpayer, national coach, that time he is also a congressman, tapos vice chairman yata ng Committee on Sports. So, pinaboran tayo ng Supreme Court, sinabi niya, okay, may legal standing si Coach Yang. Kinwestiyon din nila, bakit kaya sa Supreme Court? Sabi niya, dapat sa RTC or sa Court of Appeals. Pero sabi ng Supreme Court, yung issue rito is public interest. This is of transcendental importance because we're talking about Philippine sports. So lahat ng technical issues na ni-raise ng Pangcor and PCSO, hindi pinaburan ng tayo ang pinaburan ng Supreme Court. So again, doon pa lang sa punto na yon, kailangan nating i-preserve yung ating victory. At hindi lang ito after itong ating is tapos na. Ang kailangan, sabi ko nga, kailangan
pumunta ang pondo. Now, kung paano nila gagawin yan, pwede nila siguro tayong bayaran ng installment. Pwede nila naman na instead na kung 5%, gawin nilang 7-8% until ma-cover lahat. Because the decision is 1993, so I could only imagine baka more than 25 billion ito. And itong pera na ito is gaano kalaki ang maitutulong sa grassroots program natin. And hopefully, by the next Olympic, makita natin na marami tayong gold medal para naman because of the help of this pinaghirapan nating lahat ito. This is not only for Coach Yeng, this is not only for us. Again, this is for the entire Filipino nation. Coach Yeng, may dagdag ka. Sino ba dapat makatulong ninyo na talagang bantayan ito para maipatupad? Actually, nag-uusap kami ni Chairman Dicky Bachman. No? Binalita ko sa kanya, siyempre natutuwa siya. No? Ang alam ko, nag-uusap din sila ng PAGCOR. No? Pero hindi ko naman alam kung ano yung details nung pinag-uusapan nila. Pero sa akin kasi, number one, ang pinakamadaling execute dito, yung monthly remittances, diretso mo na sa PSC. Walang problema doon dapat. Oo, walang problema doon dapat. Instead na binibigay mo sa Office of the President, diretso mo na. Pwede nang right away singilin yun. Si PCSO, ganun din. Right away, pwede mo na. Kasi pagka hindi nila pinasok yun, sabi nga ni attorney, pwede natin silang kasuhan. Kasuhan natin sila. Kahit sa ombudsman, pwede mong kasuhan yun. Hindi lang yung contempt. No? So, I think that option should be there na, sumunod kayo, Supreme Court na to eh. Pag hindi kayo sumunod, with finality naman siguro itong dahil wala pa naman ako nababalita ang appeal. No? So, ngayon pa lang, doble o triple na yung pondo ng PSC. Hindi pa natin na pag-uusapan yung accrued na dues from the past. No? Ang sinabi ni attorney, kung kunyari 5% dapat, baka pwedeng 6% muna hanggang ilang taon yan. Pwedeng pag-usapan or 7%. Nasa ko nung weekend nasa Ilocos Sur kami sa Candon. Nagpapasalamat kami kay Mayor Eric Singson. Kasama ko si Mayor Eric Singson sa Kongreso noong time na ito. Naibalita ako sa kanya doon na pagkwentuhan namin. Meron din kasi siyang kinukwento sa akin na mandanas ruling naman. No? Sa LGUs naman yon. Nagkautang ang gobyerno sa mga LGUs. Ang ginawa ngayon ng mga LGUs para magamit din nila yung pondo, pumunta sila sa land bank. Kung ano yung due sa kanila ng gobyerno, pinang-utang nila ngayon sa land bank. So nakapagpagawa sila ng mga infrastructure nila, nakapagpagawa sila ng mga projects nila. Tapos ang pinababayad nila yung due sa kanila dapat nababayaran ng gobyerno. I think pwede rin natin gawin dito yun eh. No? So sabihin mo sa land bank, advance nyo na. Papagawa kami ng regional sports center sa bawat region. Okay? Ang region natin, 16 lang ata, 15, di ba? So, bigyan mo ng tagi-1 billion yun. Meron ka ngayon, regional sports center, may football field ka, may swimming pool ka, may basketball court ka, may track oval ka, may baseball field ka, meron kang gymnastics gym, meron kang badminton court, region. Meron kang ngayon facilities all over the Philippines. May sobra ka pa. May dagdag pa every month doon sa tinatanggap mo sa PAGCOR. Pwede ka ngayon magtayo ng National Sports Academy. At lahat yan, hindi mo na pinoproblema kung saan
saan manggagaling ang pambayad. Sagot na ni Pagcor yan. Siya na sumasagot dun sa utang. Which is, yun yung sinabing model sa akin ni Mayor Eric na ginawa nila yan sa mga LGUs. I don't know, following the same model kung ngayon. Kasi mahirap naman na na kung tingi-tingi siya, mas kukunti magagawa mo. Pero kung nandyan na siya, pagawa na natin lahat ng facilities natin, or kung gusto nyo mag-host, kung gusto ng Pilipinas mag-host ng Southeast Asian Games or Asian Games, meron ka ngayong gagamitin. Kasi nung nag-host tayo sa Clark, controversial pa yung pinanggalingan ng pondo na yun di ba? Pero ngayon, meron na talaga pagkukunan, pondo talaga ng PSC. Di ba? So, marami tayong pwedeng magawa. Kasi andyan na yung decision. Sabi ko nga, this is the most consequential event development since the creation of the Philippine Sports Commission. Ang gusto ko nang emphasize dito, hindi lang dapat athletes or elite athletes or elite sports ang makinabang. Dapat makinabang ang buong bayan. Kung meron kang facility dyan, nakakapag-jogging sila, nakakapag-swimming sila, meron silang basketball court, hindi ka naman athlete pero yung araw-araw gusto mo meron kang park, meron kang pinagbibisikletahan, makikinabang ka, ordinaryong tao ka for your health, for your benefit. So, kasi akala ng tao, Olympics, hindi po, dapat po makinabang dito yung ordinaryong tao din. So, yun yung purpose natin. Aside from yung elite athletes or elite sports. Grassroots din dapat.